Same lang yung mga katanungan sa amin. Ang pinagkaiba lang, guys, sa final interview ay... Guys, ayan. Abutan kami ng ulan. Ayan, nakikita nyo. No? Grabe. Only in the Hungary, guys. Hi guys! Welcome back again sa ating YouTube channel. So this is me again, Ate Faith Lauren. For today's vlog, guys. So naisip ko i-vlog ko na lang. May nagtanong, nag-scroll kasi ako sa mga comments. So lahat ng comments nyo po ay binabasa ko yan. And pag may time ako, makikita nyo naman guys, nagre-reply ako, nagre-response ako. Para alam nyo yun, masagot ko yung katanungan nyo kahit hindi ko siya ma-vlog. So ayan na nga mga kapatid. Ayan. Tawag dito, may isang katanungan doon na, ayun, sabi ko gawan ko na lang ng vlog, which is ito. Nakita niyo yung tanong niya, ayan, basahin niyo guys, ano daw ang kadalasang katanungan sa initial and final interview. So, hindi ko alam kung saan bansa yung tinutukoy niya, pero, siguro ang tinutukoy niya dyan ay sa Hungary, since na nasa Hungary na ako. Alam niyo ba mga kapatid, ang initial and final interview namin sa agency ay halos same lang ng mga tanong. Same lang yung mga katanungan sa amin. Ang pinagkaiba lang, guys, sa final interview ay employer mismo or yung HR mismo sa company niyo yung magtatanong about sa'yo, sa resume mo, ganon. Sa initial naman, ang magtatanong sa inyo ay yung mismong pinaka-boss, manager ng mismong agency. Okay? Na nakatoka sa inyo na mag-i-interview. English nyo rin sila sasagutin. So, ito yung mga kadalasang katanungan at ito yung mga katanungan na na-encounter ko at ito din yung mga katanungan na tinanong sa mga kasama ko nung ini-interview sila. So, nagtanong-tanong tayo. Kadalasang katanungan, una, sa initial interview, about din naman sa resume mo. Kadalasan, kung ano yung nilagay mo sa resume mo. So, mas maganda na kapag halimbawa detailed yung resume nyo, kabisado nyo ilalagay nyo sa resume nyo kasi yun yung itatanong sa inyo sa interview, sa initial interview guys. Lalo na dun sa trabaho nyo, sa previous, tapos sa present na trabaho nyo, sa process nyo. Kahit sabihin nyo mga kapatid na yung nag-interview sa inyo na tag-agency ay hindi alam yung mga process na binabanggit nyo, tawag dito, tinitignan pa rin nila kayo eh. The way kayo sumagot, the way yung knowledge nyo about dun sa process. Kasi kung confident ka, kung talagang totoong ginagawa mo yun, ayun, makikita nila na confident ka dun sa mga sagot mo. So, yun talaga number one, dapat confident kayo kapag sumasagot. Okay, wag kayo uutal-utal. Okay lang kabahan mga kapatid, pero ang masasabi ko lang, lalo na kapag ganyan, initial interview, kasi dun pa lang, kailangan maipasa nyo yun, exam, initial interview. Kasi hindi kayo makakarating sa final interview kapag bagsak kayo sa initial interview. Huwag na kayo magsinungaling. Mas maganda na huwag na kayo magsinungaling. Maging honest na lang kayo. Kasi doon pa lang sa interview, mahalata na kung nagsisinungaling kayo, diba? So, ayun. Unang-una, tell me about yourself. Yun yung tinanong sa akin sa initial interview. Tapos, ayun nga, titignan nila yung previous na trabaho mo. Tapos, kung ano naging process mo. Kung ilang taong ka doon, o kung nag-resign ka, tatanungin ka, bakit ka nag-resign? Tapos, tawag dito, ayun, tinanong sa akin guys sa initial interview pala, paano daw i-handle yung homesick? Okay? So, pagandahan na lang kayo ng sagot dyan. Parang, ang sagot ko kasi noon,
single mom ako. I'm a single mom and yun nga, parang, wag ko na English yun guys ha. Basta gano'n, hindi uubra sa akin yung homesick kasi kailangan kong suportahan yung anak ko, yung pangailangan ng anak ko dahil nga, single mom ako. So, ganun ko siya sinagot in a confident ways. May tinanong pa sa akin kung paano mo i-handle yung kasama mo if ever na tawag dito, may hindi kayo pagkakaintindihan sa trabaho. May mga ganun-ganun tanong pa kasi yan para bibigyan kanila ng situation. So, titignan nila kung kaya mong i-handle yung So, pagalingan na lang talaga ng sagot yan guys sa initial interview. So, ayun mga kapatid, may tinanong dito sa kasama ko kung kaya daw ng 8 hours na na nakatayo kasi nakatayo nga naman kami. Tapos, kung magpapa-extend pa daw, kunyari kung i-extend, kung magpapa-extend pa daw, ganun yung mga tanong sa kanila. Eto na, sa final interview, dito tayo nagkakatalo. Employer ang nag-interview sa amin 1 by 1. So, ganun pa din, tinignan yung resume, tapos tinanong kung ilang taon ako sa Taiwan, if may kamag-anak, tinanong din kung may kamag-anak ako dito sa Europe, sabi ko wala. Tapos, if ever na i-rehire ka namin, magpaparehire ka ba? Syempre, sasagot ka ng yes, guys. Huwag ka sasagot ng no, ha? Baka mamaya hindi ka matanggap kasi pag yun ang sinagot mo. Kasi expected nila, guys, talaga. Since na, syempre kami, no placement fee kami, lahat libre. Expected na mga yan na magpaparehire kami dito. Kasi syempre medyo malaki yung magagastos nila sa amin nung nasa Pilipinas papunta dito sa Europe. So, ayun. Siyempre, sinagot ko yes doon. O, tinanong din nila kung baka daw mamiss ko yung anak ko kung uuwi ako, gano'n. Siyempre, gano'n pa rin sinagot ko. Single mom tayo, guys. Kaya, hindi tayo pwedeng umuwi. About sa process, niya sa akin yun eh. Yung process ko sa Taiwan, parang distinguish niya, pinadescribe niya kung paano ko siya ginagawa, kung ano yung mga machine ko doon, kung paano ko ino-operate. Pinakwento niya yun sa akin ng employer namin. Kailangan ma-express niyo yung sarili niyo sa mga sagot ninyo, mga kapatid. So, yun talaga yun. Kahit hindi kayo ganun kagaling mag-English. And, syempre, dapat confident kayo kapag sumasagot sa interview. Kasi, tapos eye-to-eye contact, importante yan. Kasi doon nila nakikita if, halimbawa, kausap ka, tapos yung papaling-paling yung mata mo, kung nagsasabi ka ng totoo, or kung talagang seryoso ka sa mga sagot mo. So, kailangan eye-to-eye contact and confident kayo, guys. Tapos, yun nga yung sinasabi ko, reviewin yung resume nyo na pinasa. So, kailangan kabisado nyo yun. Yung mga taon ng pinasok nyo sa company, importante yan kasi tatanungin nila yan. Tapos, tawag dito, yun nga, nagbibigay lang sila ng mga ibang situation tulad nun, paano pag nagkasakit yung anak mo, uuwi ka ba, ganyan, paano pag tinamaan ka ng homesick, anong gagawin mo. So, yun lang naman yung mga tanong sa amin. Tapos yun pala, yun nga yung sinabi ko sa initial interview, yung tinanong sa kasama ko kung kayang tumayo ng 8 hours. Siyempre, lahat naman guys, nandun na kayo, i-build up nyo na yung sarili nyo. Huwag kayong sumagot ng no, okay? Lahat yon puro yes. Huwag kayong sasagot ng puro no. Kasi kapag nag-no kayo, minus points nyo na yun sa interview. So, kailangan nandun na kayo. I-build up nyo yung sarili nyo. Dapat, confident. Pero huwag masyadong build up kasi minsan may mga nag-i-interview na kapag masyado mo nang binibuild up yung sarili mo, lumalabas kang mayabang, hindi ka na rin tinatanggap. So, dapat kung ano yung tinanong, sagutin nyo ng maayos, ng maganda, okay? Na hindi parang, alam nyo, dehado yung sarili nyo sa sagot nyo and merong pag-aalinlangan. So, laging yes, dapat, sa sagot nyo. Huwag kayong mag-no, huwag kayong mag-aalinlangan sa sagot nyo. Yun lang naman yung aking, yun lang yung aking tips, okay? Tapos, yun nga sa interview, tawag dito, kahit hindi kayo ganun kagaling mag-English, pero dapat, na-express nyo yung sarili nyo dun sa sagot ninyo in a confident way, okay? Huwag masyadong confident, kasi baka naman ma-turn off sa inyo si employer kapag masyado nyo nang binibuild up yung sarili nyo. Okay? So, dito na lang po tatapusin yung vlog na to. Again, kung may katanungan kayo and may gusto kayong ipagawa sa akin or may gusto kayong alamin about sa Hungary, huwag po kayong mahihiyang mag-comment yan sa comment box below. And again, see you again in my next vlog. Bye!